Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan nga nagasunod ni atong online Bible study matag Huwebes alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod mag-aabri ko diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Moadto kita sa hamubo nga pagampo. Amahan mo nga Dios nini nga taknas kagabhion. Kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Ay labi na diha sa pagtuon sa imong pulong. Akong ginatugyan nga kanimo ang tanan nimong mga kaanakan nga diin positibo ug andam nga magatuon. Bisan man sa imong pulong. Salamat sa Teaching Ministry of God, the Holy Spirit sa ilahang mga kinabuhi. And also, bisan man sa imong alagad, akong itugyan akong kaugalingon nga kanimo. Naghangyo ako kanimo, Father God, nga ikaw magatabang kanako. Salamat nga ikaw magahatag og dugang kaalam nga ni kanako, magahimo kanako nga angayan, bisan man diha sa imong atubangan sa pagdara sa imong pulong. Father God, tabangi ako nga ang katuyuan ng Diyod, nini nga kinabuhi. Ngolong Diyod ang paghatag o kahimayaan nga kanimo. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan ng madawat, pinagidamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa pagsugod, anhin kita karon sa bag-o na itong subject. Nahuman na kita sa atong pagtuon sa doctrine of the hypostatic union. Ug busa niyan usab kita sa bag-o natong pagtulunan karon. Ug atong pagatun-an ang doctrine of propitiation. So nana kita sa doctrine of propitiation. Human na kita sa hypostatic union, no? So, but this doctrine of propitiation is also part of Christology, no? Kabahin pagyapon kini siya sa pagtuon sa gitawag natong Christology. Now, magasugod kita sa definition. Propitiation means satisfaction. Balik ko na ko, propitiation means satisfaction. The Godward side of salvation, whereby God's integrity or holiness, His righteousness and justice is satisfied by Jesus Christ, payment for our sins on the cross. So, mo ka ng doctrine of propitiation. Atong nakita din nga ang pulong propitiation nagpasabot nga satisfaction or katagbawan. So atong nakita din nga ang Dios nga Amahan natagbaw gyud siya bisan man sa kaluwasan nga diin base sa integridad sa Dios, sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagkamatarong ug sa iyang hustisya, natagbaw siya sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross, ingon nga moibayad sa tanan natong mga sala. Sa letter A, nagaingon diri, God the Father is satisfied with the work of God the Son on the cross. Ang Diyos nga Amahan natagbaw siya sa buhat sa iyang anak, no? Natagbaw siya sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross.
He is satisfied with His perfect person and His perfect payment for our sins on the cross. Yes, natagbaw ang Diyos nga mahan sa hingpit nga pagkatao ni Kristo Jesus o natagbaw usab siya sa hingpit nga pagbayad ni Kristo Jesus sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Mao ka lang gitawag na to propitiation. Katagbawan, no? Natagbaw ang Diyos nga mahan sa buhat sa anak dito sa cross. Letter B, propitiation translated from the Greek word hilasterion. Gikuha kini siya sa pulong hilasterion. Means mercy seat. Ang bot niya, ipasabot niya is mercy seat. Nga makita usab na to sa Hebro, sa Roma 3:25 o bisan man sa Hebrohanon 9:5. Now, atong unahon pagbasa ang sa Hebrohanon. Hebrohanon 9, versikulo 5. Okay? Nagaingon diri. Og sa ibabaw niini, diha ang mga kerubin sa himaya nga na naglandong sa dapit nga pagpasigulian. Oh. Mahitungod niining mga butanga, dili kita karon makahisgot sa pinagsa sa tanang kahimuan niini. So atong nakita dito sa gitawag na tog mercy seat, especially sa doctrine of the Ark Covenant, adunay duha ka cherubim dito nga ang ilahang mga pako nag-abot, no? Ingon nga naga-cover sa gitawag na tog sa mercy seat. O dito sa Ark of the Covenant, nahibalo kita nga sa ibabaw niya na naadiha ang gitawag na tog presensya sa atong Ginoo. Well, atong matunan ka na karon ang Ark of the Covenant sa makadiyot, no? Ato sang balikan kining propitiation. So, propitiation translated from the Greek word hilasterion means mercy seat. Makita usab kini siya dili lang sa Hebrews 9:5 o bisa man sa Roma 3:25. So, diri sa Roma 3:25 usab nagaingon dinhi nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasiguli pinaagi siyang dugo sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini mo'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kay sa iyang langitnong pagkamay ng tuson gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. So mo ning gitawag na to doctrine of propitiation. Now, muan hita kadyot sa the Ark of the Covenant. Kay dili kay nato matuhog kini siya kung dili nato tikapon sa makadyot ang the Ark of the Covenant. Ang the Ark of the Covenant dako kini siya connection sa gitawag nato doctrine of propitiation. Ang Ark of the Covenant hinumduman nato kini siya mo kini ang mga Hebrohano, no? Or gitawag nato cheese or coffer. Ang kuan ini a rectangular cheese of acacia. Rectangular ang pagbuhat nini. Acacia wood overlaid with gold. Gipa ibabuan kini siya og mga bulawan and placed in the Holy of Holies of the tabernacle. Kining Ark of the Covenant, gibutang gini siya sa Holy of Holies of the tabernacle. Nang nganong gitawag man kini siya og tabernacle. Tabernacle tungod kay sa wala pa ang temple, mao kini ang gina-carry o ginaalsa-alsa sa mga Levites. Ginaalsa nila kini sila ug asa man tumuadto ang mga Israelites. Ilahang ginaalsa kini, ginauban-uban nila kini.
Kaya ang Ark of the Covenant, naghulagway kini o atong nakita nga kini, nagpasabot ganito kanila nga naa ang presensya sa Dios uban kanila. And in fact, nasiya sa Holy of Holies, sa Ark of the Covenant. Ug mao gyapon nga sistema sa temple, sa diyang natukod na ang temple, mao katong panahon na nga ang temple napoy gitawag natog Holy of Holies. Nga dito ginabutang usab ang Ark of the Covenant. Ug busa atong nahibaluan dito nga dito sa Ark of the Covenant, na dito ang presensya sa Dios. In fact, ang high priest lang ang makasulod sa Holy of Holies sa dihang maghatag na siya sa tanan nga mga halad pasig-uli nga bitbit sa mga katawhan, mga Hudiyo, pagpasiguli gikan ngadto sa ilahang kasalanan. So magbitbit sila mga hayop ug ang dugo isablig nila dito sa mercy seat sa katuyuan nga ang ilahang mga sala yes matabunan, no? So busa diri gisgutan diri later the temple yes sa diyang gitukod na ang temple dito na usab kini gibutang ang Ark of the Covenant sa Holy of Holies. Kaya ang temple na divide man sa tulo ka partition. Na gitawag og outer court, na inner court, ug na Holy of Holies. Og kining Ark of the Covenant dito kini siya gibutang sa Holy of Holies. But before sa temple, ang Ark of the Covenant nani siya sa tabernacle. Ginaalsa-alsa raman to nilang tabernacle. O dito sa tabernacle napoy Holy of Holies dito. Then dito ginabutang ang gitawag na to og Ark of the Covenant. Then ang presensya sa Dios na dito sa ibabaw sa gitawag na to Ark of the Covenant. Now, naghiskot usab kini siya mahitungod sa atong Savior, sa atong manluluwas nga mo si Kristo Jesus. The construction of the ark spoke of the future God-man. Nahinumdo ba na to? Sa pag-construct pa lang daan nining arka, naghiskot na kini siya mahitungod sa umalabot nga Kristo, nga mao ang Dios ug tao. 100% God ug 100% man. So naghiskot kini siya mahitungod sa manluluwas. Wala pa si Jesus Christ nagpakatao, kining Ark of the Covenant naghulagway na sa umalabot nga Kristo. Acacia wood represented Christ's humanity. Ang kining gitawag nga tong acacia nga binuhat sa kahoy, nagrepresentar kini siya sa humanity ni Jesus Christ. Ang gold, ang bulawan nini, naghulagway sa iyang pagka-Diyos, His deity. Makita nato ka na sa Exodus 25, 10-14, ug bisan man sa Exodus 37, 1-5. Inside the ark were 3 items. So adunay tulo ka mga items dito sa sulod sa arka. Testifying to man's sinfulness and rebellion against God. So, nag-testify dahil kini siya no, sa sulod sa arka, adunay tulo ka mga items dito nga nag-testify sa pagkamakasasala sa tao o sa iyang pag-rebelde batok nato sa Dios. Mao ka na makita usab nato sa Hebrews 9:4. So tablets of 10 commandments depicted rejection of God's law. Makita sa Exodus 25:16. The pot of manna depicted rejection of God's logistical grace provision. So, muning nitabo sa mga Hudiyo, no? Ilahang, bisan man ang ilahang 10 commandments nga nakasulat sa ilahang tablets, ilahang ginareject kini siya. Ginasupak nila ang balaod sa Diyos. So, the pot of manna depicted rejections of God's logistical grace provision. Kining gitawag na to pot of manna.
naghulagway kini siya sa pag-reject nila sa logistical grace provision sa Dios ngadto kanila. Bagulbulan ba kani mga Israelites, no? Bisag gina-provide na sila og mana, gina-provide na sila og tubig, sa gihapon nagamiriba gihapon sila o nagka-complain gihapon sila against God. Now, atong ipadayon kini siya nagaingon, Aaron's rod, that body depicted rejection of God's delegated authority. So katupong gitawag na to Aaron's rod, nahimo gyapon kadto nga ginireject nila ang God's delegated authority. Wala sila nagatuman, nagasunod bisan man sa gitawag na to gihatagan sa Dios og authority sa pagdumala ngadto kanila. Makita usab kana sa number 17:8 ngadto sa 10. So just as these emblems of sin, mauning tulo ka mga kulagway sa sala nga ginabuhat sa mga Israelites, were carried in the ark, Christ would carry all of man's sin in his body on the cross. Kining tulo ka gitawag na to mga emblems sa sala nga gisgutan diri sa Ark of the Covenant. Sa sulod sa Ark of the Covenant, ato nakita, adunay 3 items testifying to man's sinfulness and rebellion against God. So, ang 10 Commandments, ginareject nila kini siya. Ang katong mana, patog mana, ginareject po nila ang God's logistical grace provision, nga ang Diyos nag-provide yun kanila sa tanan ng panginahanglanon. And then ang Aaron's rod, that body depicted rejections of God's delegated authority. Ang Aaron's rod, naghulagway usab kini siya sa dili nila pagsunod sa mga delegated authority kung kinsa tong magdumala ngadto kanila. So just as these emblems of sin were carried in the ark, Christ would carry all of man's sins in his body on the cross. So, atong nakita ka na sila, samtang kining mga gitawag na to emblems of sin, ginakiri diya sa arka, no? Christ would carry all of man's sins in his body on the cross. Sa samang pag-iusab, ang tanang mga sala sa katawhan sa kalibutan, gipasaan ni Jesus Christ diya siyang lawas dito sa cross. So mo kanay meaning sa gitawag na to the Ark of the Covenant, ug unsay katuyuan diyan ug nganong naay gitawag na to Ark of the Covenant. Now, fitted as a lid the cheese was the solid gold mercy seat adorned on its end by a golden cherub. So atong nakita dito sa gitawag na to og Ark of the Covenant, ang ibabaw niya na adunay gitawag na to golden cherub nga nag-abot ang ilahang mga pako, naghulagway sa gitawag na to gitawag na to pagtabon, abisan man sa gitawag na to the presence of our Lord Jesus Christ dinhi sa Ark of the Covenant. So the figures of the cherubs' wings outspread, faces gazing down upon the mercy seat, no? Nagtanaw ni sila sa mercy seat, no? And then represented the righteousness and justice of God. Nagrepresent ni sila sa pagkamatarong ug sa hustisya sa Dios. Now, on the Day of Atonement, a high holy day for Israel, the high priest would enter the Holy of Holies and sprinkle the blood of the sacrificial animal on top of the mercy seat. So mo gini ilahang ginabuhat. Tinuoy gini nila nga ginabuhat.
Sa diha nga moabot na ning tinuig nila nga mga halad, the high priest would enter the Holy of Holies. Musulod gini siya sa pinaka sulod nga bahin sa tabernacle or sa temple, aron nga iyang i-sprinkle ang mga dugo o sacrificial animal on top of the mercy seat. So kung asa mo itong mercy seat, parehan na misa, dito niya i-sprinkle ang blood. Asa mo itong gikuha niya ang blood? Mao ka ito mga halad sa mga Israelites, halad sa mga Hudiyo, tungod kay naghulagway sa ilahang mga sala, niya ng tuiga, o busa, nagadala sila mga animals nito, ng halad, sa mga pananglitan sa tukmo, kalapati, ang nating baka, ang nating karnero, o ang dugo, pagdalon dito, o sa diyang nana ang ilang mga halad nga dugo, ang high priest nini, iya kining dalon dito sa Holy of Holies, o dito sa mercy seat, iyang isablig kini siya. Isablig niya ngadto dito sa gitawag na to, mercy seat. So, the Holy of Holies and sprinkle the blood of a sacrificial animal on top of the mercy seat. Now, the righteousness and justice of God depicted by the two cherubs. So, not the sinfulness of man represented by the contents of the ark, but the covering blood of the animal sacrifice. So, hinumduman na to, no? Nga ang righteousness and justice of God depicted by the two cherubs. So, muna giproteksyonan ni siya sa duha ka cherubs. O nakita nila ang pagkamakasasala sa tao nga nagrepresentar by the contents of the ark. Kaya ang ark nagrepresentar sa pagkamakasasala sa tao, but the covering blood of the animal sacrifice, no? So this yearly ritual taught and foreshadowed how the righteousness and justice of God would be satisfied by Christ's substitutionary atonement on the cross. So kini ilang gibuhat sa unang panahon sa Old Testament time pa. Naghulagway sila nahitungod sa dugo nga ihalad ni Kristo Jesus dito sa cross. Nga mo ibugtong kabayaran sa tanan natong mga sala. So, katong Ark of the Covenant, adunay tulo ka items dito, atong nakita, no? Pag supak nila sa 10 Commandments, so na to, no? Ang dili nila pagtuo sa grace provision nga ihatag sa Dios ngadto kanila, wala gyud sila nagatuo niya na, o bisan man ang dili nila pagsunod sa delegated authority. Mao kini ang pagkamakasasala sa gitawag na to mga Israelites. Ug busa sa dang gi-construct ang Ark of the Covenant, kadto siya naghulagway sa mga sala sa mga Israelites ang sasulod dito. Og ang katong gitawag na to sacrificial animals nga halad, mao kato ang tinuig nila nga pagabuhaton nga nagpasabot nga sa diyang magahalad sila sa dugo sa mga hayop, naghulagway kadto siya may tungod sa umalabot nga manluluwas nga diin iula niya ang ihang dugo dito sa cross. Og mao kato ang gitawag na to kahingpitan sa gitawag na to shadow Christology nga makita nining gitawag na to Ark of the Covenant. So ang Ark of the Covenant, mao day kini siya ang ginabuhat sa mga Hudiyo gikan pa sa ilahang pag-iskapo o paghawa gikan sa Ehipto, padulong ngadto sa ilahang yuta sa saad nga maong gitawag Kanaan. O dala-dala nila kini, bit-bit nila kini gitawag Ark of the Covenant. O hinumduman na to ang Ark of the Covenant, naghulagway kini siya sa gitawag na to ang sulod nini adunay
items nga naghisgot may tungod sa pagkamakasasala sa mga Hudiyo sa tulo ka bahin. Pagsupak nila sa balaod sa Dios, dili pagtuo sa provision sa Dios ang ginahatag ngadto kanila, o dili pagsubmit ngadto sa delegated authority kung kinsa mo tong magdumala ngadto kanila. So pakiro gid kay ni sila. Ug busa ang Ark of the Covenant sa dihang gi-construct kini siya, naghisgot kini siya sa humanity ni Jesus Christ. Ang acacia wood naghulagway sa humanity of Jesus Christ, ug ang gold nini naghulagway sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Nga din, sa dihang nag-sprinkle ang high priest og blood dito sa gitawag mercy seat, naghulagway kadto siya sa pagtabon sa tanang sala sa mga Hudiyo nga nag-ula og dugo sa mga mananap. Apan naghulagway kadto sa coming nga Savior nga mo Jesus Christ. Ug busa ang tanan nila mga sala niya ng panahon na mapasaylot tinuig, no? Ug sa samang bahin usab kanato karon, nagatan-aw nagatutok kita sa gibuhat ni Jesus Christ sa milabay. Ug samtang palansang siya sa cross, kadtong iyang dugo nga gihalad ngadto sa cross, mao kato ang perfect nga fulfillment o katumanan, meaning Ark of the Covenant nga atong nakita nga wala na nato gina-kuan karon, gina-apply karon. Wala na ta dala og mga tukmo, kalapati, karnero, nating baka, sa dihang makasala ta. Ang atuwa karon gamit ng tag 1 John 1:9. Okay na, limpyo na tas tubangan sa Dios. Pero sa ilang panahon, laborious kayo, kinahanglan magtrabaho, expensive kayo ang ilang panahon. Apan sa atong panahon, wala na. 1 John 1:9 na lang ta. Ngano man, kay kita, pari naman puta sa tubangan sa Diyos. O anytime, pwede naman ta mapasiguli sa Diyos, ma-restore ang atong fellowship sa Diyos, sa takma nga kita magagamit sa 1 John 1:9. Napadayon kita, kining gitawag set of dwelling presence. The Ark of the Covenant was a sacred symbol of God's presence with Israel. Balik ko na ko, the Ark of the Covenant was a sacred symbol of God's presence with Israel. Kini manggong Ark of the Covenant, ginadala-dala man gud ni sa mga Israelites. Bisag asa sila, gikan sa Egypt padulong sa Canaan. Ug busa, bisan asa sila, katong ilahang Ark of the Covenant o katong ilahang tabernacle, sa dihang muhudong sila niya ng dapita, isit up nilang ilang tabernacle, katong tent nila, and then ibutang nila ang ilang Ark of the Covenant sa Holy of Holies. Naghulagway kadto sa gitawag na to presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Ug busa sa ilahang paglawig gikan sa Egypt ngadto sa Canaan, ang Dios nagauban ngadto kanila. Apan bisan pa tinuod nga ang Dios nagauban ngadto kanila, sa gihapon sila ang mga Hudiyo masinupakon gihapon batok ngadto sa Dios. Grabe ka masinupakon. Katong 3 items of sinfulness nga atong gitun-an kaganina. Una, ang dili nila pagsunod sa mga balaod. Ay kaduha, kita ang dili nila pagtuo sa pag-provide sa Dios sa tanan ng panginahanglanon. Ug ang ikatulo, ang dili pag-submit nila sa delegated authority. Ug grabe gyud ang kasalanan sa mga Hudiyo, no? Now, diri sa gitawag na itong seat of dwelling presence, the Ark of the Covenant was a sacred symbol of God's presence with Israel. Thus, the Scripture also refers to it as the Ark of the Lord. Gitawag kini siya Ark of the Lord sa gihapon. Sumala sa 1 Samuel 3:3 o bisan man sa 1 Samuel 4:11. The Ark of your strength
Makita usab kini siya sa Psalms 132 verse 8. During the Exodus, the ark was carried out in front of the advancing caravan as a sign of divine presence and protection. So morning purpose nini. Sa dihang nagabiyahe sila, ginaalsa-alsa gid kini siya. The ark was carried out in front of the advancing caravan. Kung asa mo itong ilang ruta sa tanan nilang biyahe, maguna gining the Ark of the Covenant. O ang Ark of the Covenant, ginaalsa kini siya sa mga Levites. Katong mga katabang sa mga priest o sa high priest. So wala po ilaing makakuha nini, wala po ilaing makaalsa nini ang katong mga Levites rapod. No? So, ginaalsa kini o naagid kini siya sa tubangan sa katuyuan nga kini maong naghulagway sa presensya sa Dios o sa protection sa Dios. So, kanunay nagauban ang presensya sa Dios sa ilaha, nagpasabot nga ang presensya sa Dios ana sa mga Israelites o ang protection sa Dios nasa mga Israelites. Mao man ganina nga nakita nato sa ilahang mga pagbiyahe. During the night, na gitawag nila pillar of fire. And then during the day, na gitawag nila pillar of cloud. Ang katong pillar of cloud, nagulagway kadto sa divine guidance nila, silang pagbiyahe kada adlaw. And then during the night, nagulagway kadto katong pillar of fire, nagulagway kadto sa divine guidance o protection kanila sa ilang pagbiyahe. So ana ang Dios kanunay nga nagauban ngadto kanila. Daw at the Jordan River, the ark guided the way and parted the waters for the Israelites to cross the river into Jericho. Kini kuan po kay ni, no? Kuyo kay ni siya nga gitawag na to itawag na itong sugo. No? So, at the Jordan River, before sila may cross no, sa Jordan River, the ark guided the way and parted the waters for the Israelites to cross the river into Jericho. So, muna no, pagtabok na sa Jericho, nag-unag yapon ng arka, ilahag yapon ng giplastada dito, no? The ark then served as part of the offensive against the city's wall and inhabitants. So, dako kayo kinisiyag kahimuan, ilabi na sa mga pagpakigubat nila, batok sa ilahang mga kaaway. No? Kaya ang Ginoo nagod nagauban nga to kanila. When the ark was placed inside the Holy of Holies, in the tabernacle or temple, the dwelling presence of the Lord resided above the mercy seat from between the two cherubim. So, ang presensya ni Jesus Christ na, no? O iyang gisgutan din, no? The presence of the Lord resided above the mercy seat. So, kung asa tong mercy seat, murag nga ni mo ning lamisa. Above the mercy seat, na dinhi ang presensya sa Ginoo. Ug samtang adunay duha ka cherub sa pikas ug pikas nga ilahang mga pako nagtabon sa presensya sa Ginoo. Nag-abot kining duha ka pako sa cherubs, ang pako sa pikas ug ang pako sa pikas, nag-abot sila nagana og ilang gitabunan ang gitawag nato presensya sa Ginoo nga naa sa ibabaw sa mercy seat. So diri sa ibabaw sa mercy seat mo kini ang gitawag presensya sa Ginoo. Og si Jesus Christ ang gisgutan din no? Wala siya nagahisgot sa God the Father ya, no? Kaya every time nga maghisgot sumitungod sa appearance ni Jesus Christ, kana naghisgot mitungod sa gitawag na to anak nga mo si Jesus Christ, God the Son.
Mao na ang iyang gisgutan din no. Padayon kita, the ark then served as part of the offensive against the city's wall and inhabitants. So, bisag asa sila mo adto, maguna ginang Ark of the Covenant. Kaya mo ka nang ilang ginagamit sa dihang magkigubat sila nga magmadaogon sila. When the ark was placed inside the Holy of Holies in the tabernacle or temple, the dwelling presence of the Lord resided above the mercy seat from between the two cherubim. Makita na to ka siya sa Exodus 25:22 o bisan man sa Leviticus 16:1-2. O usab makita na to sa 1 Samuel 4 verse 4. Now, diri kita karon sa ark removed. In 586 BC, before Christ, the invading armies of Nebuchadnezzar destroyed Solomon's temple and the ark inside it when they laid Jerusalem in ruins. Sa 586 BC, nining panahon na nakita na to nga natukod na ang temple nini, no? So ang Ark of the Covenant dito na sa temple gibutang sa Holy of Holies nga porsyon. Apan sa diyang gi-invade sila ni Nebuchadnezzar, mao kini siya ang hari niya ng panahon na sa Babylonia. Ug sa diyang gi-atake nila ang Israel, ilahang napildi ang Israel, ug atong nakita giguba nila ang temple bisan man dito sa gitawag sa Jerusalem sa 586 BC. So destroyed Solomon's temple and the ark inside it when they laid Jerusalem in ruins. Then, although a new temple was built after the Jews returned from captivity, nahitabo kini siya nga natukod na pud ang temple pagbalik. Dinhi na sa gitawag na to sa panahon na ni King Herod. Atong nakita nga between 30 BC to 4 BC, nabalik kining temple, natukod na kini siyang temple. Apan, diri nagahisgot nitungod sa when they laid Jerusalem in ruins, makita sa Isra 5:12, 2 Chronicles 6:18-19, o bisa man sa Psalm 79 verse 1, ito nakita diri, a new temple was built after the Jews returned from captivity, and the Holy of Holies remained empty of sacred furniture. Ang hitabo nini, bisag gitukod nila ang temple, ang Holy of Holies sa temple, wala na kini siya Ark of the Covenant. Wala kini siya Ark of the Covenant. Nganong wala man nabalik ang Ark of the Covenant nini nga importante man kaay kini para sa mga Hudiyo na supposed to be kung nasa sila temple na ang presensya sa Diyos sa Holy of Holies dito sa gitawag na to temple, no? Pero niing panahon na wala na ang gitawag Ark of the Covenant. Now, the Holy of Holies remain empty of sacred furniture. Following the crucifixions, the absence of the ark would signify that Jesus Christ, resurrected and seated at the Father's right hand, had entered into the true Holy of Holies, the heavenly throne room of God. So, ingunani di ang naghulagway nini. Sa diya nga wala na dito ang gitawag Ark of the Covenant sa temple, nagbuba kato ni King Nebuchadnezzar sa tuig 586 BC, gibungkag niya kato, giguba niya kato, ug nawala tong Ark yes, dili na malukit ang Ark of the Covenant during that time. Apan bisan man nga nagguba ang temple nitong panahon na, gi-rebuild nila ang temple, pero pag rebuild nila sa temple, wala na ang Ark of the Covenant. Dili na nila malukit, dili na nila makita og asa ang Ark of the Covenant. Now, kini siya
naghulagway usab kini siya mahitungod sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Nga samtang didto siya sa cross, sa diyang human niya gibayran ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, o sa diya nga siya gilubong, o sa diya siya nga nabanhaw na, sa iyang pagkabanhaw, misaka siya nga to sa langit, o pagsaka niya nga to sa langit, karon ang iyang presensya na ana sa gitawag na to third heaven. Busa, wala na ang iyang presensya diha sa temple sa atong panahon karon. Wala na. Bisan tinod omnipresent siya, yes, pwede siya nga nasa tanang mga dapit, apan ang kini siya nga kamaturan, naghulagway nga ang presensya sa Ginoo, na nagalingkod na sa tong dapit sa Dios nga Amahan. So, mao kini ang atong temple karon, kung namay mga nakita nyo nga by now absent man ang temple, no, kay naguba man sa 586 BC, pagka 70 AD naguba na po na siya sa Roma, wala na ginahantod karon. Ug nga atong mga kasimbahanan karon atong nakita, wala na ta, dili na atong tanawon, wala na tulo ka mga gitawag na to partition nang nagitawag ang outer court, inner court ug ang Holy of Holies. Nga sa Holy of Holies dito ang presensya sa Dios ibutang ang Ark of the Covenant. Pero wala na siya. Do sa atong pagsimba ang presensya sa Dios naa sa tuwa. Nagapaminaw ug nagauban kanato. But in reality ang iyang presensya naa sa third heaven. No? So a new temple was built after the just returned from captivity. The Holy of Holies remain empty of sacred furniture. Ang Holy of Holies, nagpabiling ka na siya nga empty na siya sa iyang sacred furniture. Sabot, wala na rin ang Ark of the Covenant. Following the crucifixions, the absence of the Ark would signify that Jesus Christ resurrected and seated at the Father's right hand had entered into the true Holy of Holies, the heavenly throne room of God. So, mapunin hitabo. Si Jesus Christ karon didto na gyud siya nagpuyo sa tinuod nga Holy of Holies. Ug mao kana ang gitawag na to og heavenly place. Muna na ang Holy of Holies nga pinuy-ana ni Jesus Christ karon. Nana sa third heaven. Ug busa absent ang by now sa atong panahon walay temple, na church. Wala na tayo Ark of the Covenant sa atong mga churches. Wala kay makita niya na ang simbahan gibutangan og tulo ka partition og naay outer court, inner court ug Holy of Holies, dili na ingon ana tungod kay ang Ark of the Covenant sa atong panahon karon absent na. Naghulagway sa presensya sa atong Ginoo nga wala na sa atong panahon karon. Kaya tuwa na siya nagpuyo sa pinaka-Holy of Holies nga mao ang gitawag na itong third heaven. But sa gihapon, no, mag-communicate kita kaniya, samara nga nasa sa dool. Sa diyang makiistorya kita kaniya, samara nga ato yung makita siya. No? Tungod kay ang iyang pulong ato mong ginatuuhan. So even the restored temple in the millennium, mauga po ginino, bisan man sa gitawag na to restored temple in the millennium, kay ibalik man ang temple sa millennium, no? We'll have no ark. Bisan man sa panahon sa millennium, wala nagyapoy arka. Why? Ngano nga wala mangyapoy arka sa millennium? For Christ will personally rule the earth, and they will call Jerusalem the throne of the Lord. Nga naman, tungkol kay ang presensya mismo ni Jesus Christ, muna ang makita niya ng panahon na. Makita na to kanan siya sa Jeremiah 3:16 kanto sa 17. So kung gusto ka mo nga mo tuon pagyud sa nini nga pagtulunan, pwede ninyo kini makuha sa reference the blood of Christ or Levitical offering, no? Kaya sa the blood of Christ or Levitical offerings,
napag ni siya nindot ng mga pagtulunan dito. I just hope na anaka mo niya na nga libro, at least makaadto ka mo niya na nga libro, so, The Blood of Christ, Levitical Offering, o bisa man sa King of Kings and Lord of Lords. No? Pwede nyo makuha ka na siya. No? So, padayon kita nining doctrine of propositions. No? Kasi ang atong subject is propositions man. No? Ato lang na-pick up ang Ark of the Covenant tungod kay dili man nato makuha ang doctrine of proposition kung dili nato makita ang gitawag nato kung dili nato masabtan ang the Ark of the Covenant o kung sa'y katuyuan niya ng gitawag Ark of the Covenant. No? So, sa proposition was communicated to Israel through sacrificial blood sprinkled on the mercy seat on the Day of Atonement. So, kung mercy seat din sa ibabaw sa gitawag Ark of the Covenant, naghiskot ka na siya sa presensya sa Ginoo, o adunay duha ka cherubim nga nag-atbang niya nga nag-abot ng ilang mga pako, kana siya, no? Mo ka na igisgutan din no? Ug sa samang paagi, ang proposition nga itong gitunan, the Godward side of salvation, whereby God's integrity or holiness, His righteousness and justice, is satisfied by Jesus Christ's payment for our sins on the cross. So, naghiskot na ikini siya may tungod sa pagkatagbaw sa Diyos nga Amahan sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross, sa pagbayad sa atong mga sala. Sa Griego, gitawag ni sila hilasterion, means mercy seat. So, ang mercy seat, naghiskop ni tungod sa Ark, Covenant, o atong nakita nga pag-sprinkle sa dugo dito sa mercy seat, naghulagway sa pagtabon sa tanang mga sala sa mga Hudiyo, o sa sabang paagyo sa ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Sa dihang gipaula niya ang iyang dugo dito sa cross, o naghisgot sa ang dugo nga naghisgot nitong sa espirituhanong kamatayon ni Jesus Christ, mo'y nagtabon sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. So, the mercy seat covered the emblems of Israel's sins inside the Ark of the Covenant. Padayin kita. Napatay 10 minutos. The two cherubs representing God's righteousness and justice. Kining two cherubs, nagrepresentar kini siya sa pagkamatarong sa Diyos o sa hustisya sa Diyos. Diba, doon ay duha ka cherub sa Ark of the Covenant. Dito sa gitawag na sa mercy seat, nagpatong dito o nag-abot ng ilang pako, no? So, the two cherubs representing God's righteousness and justice gaze upon the sacrificial blood sprinkled on the mercy seat. The blood covering the emblems of sin pictures the ceremonial satisfactions of God's righteousness and justice. So, kining gitawag na to blood covering or the emblem of sin pictured the ceremonial satisfactions of God's righteousness and justice. So, kini diya in blood covering, kining ang dugo mitabon sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan, naghulagway day kini siya, nagpicture kini siya sa ceremonial satisfaction of God's righteousness and justice. Naghulagway siya nga ang Diyos nga Amahan, ang pagkamatarong sa Diyos o ang iyang hustisya, natagbaw na sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ug busa, si bisan kinsa nga tawo nga mutuo kang Kristo Jesus nga Ginoong manluluwas, ang Diyos nga Amahan matagbaw nato kaniya. Ug busa, makaangkon ka na nga tawo sa gitawag na to 100% nga pagkamatarong nga iya sa Diyos, Christ's righteousness, sa takna nga siya nituo. Ug siya, mahimong justified siya nga to sa Diyos nga Amahan, kay ang iyang mga sala, gibayran naman ni Kristo Jesus dito sa cross. Now, dinhi kita karon sa number 3, proposition is related to the work of Christ on the cross. Ang pulong proposition or hilasterion sa Griego nga pinulungan
is related to the work of Christ on the cross. The spiritual death of Christ covered or paid for our sins, thereby satisfying the righteousness and justice of God. Ang pulong nga proposition or katagbawan may kabahin kini siya o related kini siya sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Naghisgot mi tungod sa iyang espirituhanon nga kamatayon, no? Ang iyang espirituhanon nga kamatayon mo'y nagtabon ug nagbayad sa tanang mga sala sa katawhan sa kalibutan. Ug busa kay ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan gitabunan naman pinagi sa bililhong dugo ni Kristo Jesus. O kini naghisgot nito sa spiritual death ni Jesus Christ, no? Therefore satisfying the righteousness and justice of God. Busa ang Diyos nga Amahan, ang iyang pagkamatarong o ang iyang justisya natagbaw gyud, meaning gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Makita na to kana siya sa Leviticus 16, 13 nga to sa 16. Now, number 4, proposition is appropriated by faith in Christ and is the basis for the imputation of divine righteousness. Makita po niya sa Roma 3:25 nga to sa 26. Ang pulong proposition, mo kining nag-appropriate, the word appropriated, yung pagkatanawin kini siya, magapanghitabo kini siya, insakto kini siya nga panghitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mituo na kang Kristo. Ug sadyang ang usa ka tawo mituo kang Kristo nga ang Ginoo manluluwas, mao kini siya ang basihanan nga diin ang divine righteousness or Christ righteousness gi-impute ngadto kaniya. Ang usa ka tawo nga mituo na kang Kristo Jesus nga ang Ginoo manluluwas, gi-imputean siya. Imputean means gihatagan siya og pagkamatarong, 100% nga pagkamatarong nga Diyos nun nga pagkamatarong. Gihatag din siya nga pagkamatarong nga tusaw sa katawo nga mituo kang Kristo Jesus. Ug busa nakadawat siya og Diyos nun nga pagkamatarong. Nga din, kini nga pagkamatarong nakapasar sa standard sa Diyos. Kay ang standard sa Diyos perti yung taasa. Aron nga ang usa ka tawo makaadto sa langit, kinahanglan perfect gid siya. Wala yung sa katawo nga makaadto sa langit nga dili hingpit. O kung basihan nato ang standard sa Dios, wala yung sa katawo nga mamalangit. Mabitaw na nga si Jesus Christ, ang iyang kamatayon dito sa cross, mo gitawag substitutionary spiritual death. Ang gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa cross, mo'y nakatagbaw ngadto sa Dios nga Amahan, mo'y nakatagbaw sa hustisya sa Dios nga Amahan, ug sa pagkamatarong sa Dios nga Amahan. Kay si bisan kinsa nga motuo kang Kristo Jesus nga ang Ginoo manluluwas, makapasar sa standard sa Dios kay nganuman. Basta motuo siya kang Kristo Jesus nga ang Ginoo manluluwas, hatagan man siya sa 100% nga pagkamatarong. Nga diin, matagbaw ang Diyos nga Amahan, ang iyang hustisya, ang iyang pagkamatarong, matagbaw na niya ng tawhana nga nagatuo tungod kay ang buhat ni Jesus Christ sa cross, nakatagbaw sa Diyos nga Amahan. Ug busa, pasar na kita sa standard sa Diyos, tungod kay gihatagan man kita 100% nga pagkamatarong, sa takna ang kita, mituo nga to kaniya. So mo kining buti pasabot diri sa number 4, no? Proposition is appropriated by faith in Christ and is the basis for the imputation of divine righteousness. Ato makita kini siya sa Roma 3:25 at 26. Ato po ni makita sa Roma 5:22. Makita po ni siya sa ikaduhang Korinto 5:21. Ubisa man sa Philippians 3:9. Atong makita kini siya nga pagkamatarong. Nga maangkon kini ni bisan kinsa, kining 100% nga pagkamatarong. Nga di mo'y makapasar ka nato nga to sa standard sa Dios. Nga makadto kitag langit. Maangkon kini nato
sa takna ang kita mituo kaniya. Nawanhin kita sa katapusan. Number 5. Propitiation resolves the problem of the demands of God's righteousness and justice. Kining propitiation, mao kini ang nagresolba sa gitawag na to problema o sa demand sa Dios nga amahan nga mao ang iyang pagkamatarog ug ang iyang hustisya. Sulbad na, no? Nganuman, unsay standard sa Dios? 100% righteousness. Kung aduna may usa ka tawo sa tibuok ng kalibutan nga natawo siya nga way sala hangtod sa iyang pagkahimog, hangtod sa iyang pagkamatay, 100% righteous na siya. Pero ang pangutana, aduna ba? Aduna ba usa ka tawo nga wa gid siya makasala? Gikan sa iyang pagkatawo hangtod sa iyang pagkamatay? Wala. Gawas pa niya na wala gyud sa katawo nga hingpit tungod kay sa pagkahimugso pa lang niya na siya daay old sin nature. Na-inherit niya kay sa iyang ginikanan. Ug busa, direkta nga pagkasulti, dili gid siya makapasar ngadto sa Dios nga amahan. Ang Biblia mismo nagasulti sa Roma 3:10, sumala sa kasulatan, wala gyud sa katawo nga matarong. Ug busa, ang tanan makasasala gyud sa tubangan sa amahan. Ug busa walay bisan kinsa gyud nga makapasar sa standard sa Dios based sa paningkamot ug sa pagkamatarong sa usa ka tawo. Makabaton lamang kita o makapasar lamang kita sa standard sa Dios tungod sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ug sa dihang gitrabaho ni Jesus Christ ang tanan dito sa cross, nagantos siya og gibayran niya ang tanang sala sa katawan sa kalibutan. Ug sa dihang ikaw ug bisan kinsa man nga tawo sa kalibutan mutuo sa perfect work ni Jesus Christ sa cross. Ikaw hatagan sa 100% nga pagkamatarong ug makapasar na ka sa standard sa Dios, makasulod na ka og langit. Ug mo kining gisgutan sa number 5, propitiation resolves the problem of the demands of God's righteousness and justice. Sulbad na. Sulbad na ang demand sa Dios. Ang demand niya nga righteousness o sa iyang hustisya, nasulbad na tungod kay si bisan kinsa nga mutuog mudawat kang Kristo Jesus, makabaton man nining 100% nga pagkamatarong. Ug busa, kung aduna na kita 100% nga pagkamatarong, pwede na kita nga makasulod sa langit, kaya nakapasar na kita sa standard sa Dios. Mo ka na ang nakapaluwas ka nato. Mga kaigsunan, insakto gyud ang atong oras, no? Og yes, atong milabay nga Huwebes atong gitun-an ang doctrine nitong sa hypostatic union. Og nahuman na kita sa hypostatic union sa milabay nga Huwebes, ang baynaw atong ginatun-an ang doctrine of propitiation. And this coming Thursday, kung napatay kinabuhi o wa pa nagbalik si Jesus Christ, ato na usab nga pagatun-an ang doctrine of redemption. So magkita-kita na usab kita sa Huwebes, no? Sa doctrine of redemption. I just do hope nga anara mo din gihapon magasunod og paminaw sa atong online Bible study. Okay, magadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo. Tungod sa panahon nga imong gihatag nga ni kanamo, nga din kami nakatuon sa imong pulong. Nakasimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, sa imong kaayo, sa matag usa kanamo. Salamat sa imong pagpatubo kanamo sa pagkinabuhi. Nga din, uyon di sa imong kabubuton. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinagilamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.